Pinoy, likas daw na mahiyain at laging nagkikimkim ng ating damdamin. Pero minsan, ang pagsasarili natin sa problema nauuwi sa kung ano-anong aberya. At sa tuwing umiiwas tayo sa mga issue, saka naman namumuo ang mga intriga at di pagkakaunawaan. Kaya panahon na para basagin ang ating katahimikan. Dahil ang problema, pwedeng-pwede mong tawanan, pero hindi mo dapat talikuran. Kaya kung may problema, harapin mo, pag-usapan natin face to face. Nag-iinit na usapan, umaatikabong mga yan. Diskusyon na may resolusyon sa kauna-unahang talakserye sa telebisyon. Face to face now with Miss Ami Perez. Hello mga sausawero at sausawera! Handa na po ba tayo sa talakan? Saan ba kayo? Sa puti o sa pula? Sa Ukrayan, ready na rin ba? O para masasarap ang kwentuhan, how are you kapatid na Han? I am good, Ate Ami. At ready na kami dito. Sausawa na, di ba? Saan pa tayo? Face to face na! At sa lahat po ng mga sausawero at sausawera na walang sawang nag-aabang at lagi pong nakatutok sa kanilang mga TV. Kamusta po kayong lahat? Sana po ay nasa magandang kalagayan kayo. Pati na rin syempre mga supporters po natin na nanonood sa atin sa ibang bansa sa pamamagitan po ng internet. Maraming salamat po sa mga adik sa face-to-face. Nakikisawsaw sa atin sa Facebook, sa Twitter. Maraming salamat po sa pakikisawsaw nyo at salamat din po sa mga magagandang comments na binibigay ninyo sa aming programa. Panibagong issue na naman po ang ating kakaharapin at susubukang wakasan ngayon dito po sa the one and only talakserye at Barangay Hall on Air. Walang iba kundi ang Face to Face! Ito pa rin po ang inyong Ate Ami na lagi nagsasabi at nagpapaalalang kung may problema ka, harapin mo, pag-usapan natin yan face to face. Happy Face to Face Day din sa ating mga avid viewers na sina Ordanesa Jovelin of Israel, aba, si Risa Hansawa of Japan, ganun din kay Corazon Ansus Canosa and husband Danny, sa kanilang anak na si Christian na nasa Australia. Maraming salamat po mga kapatid sa patuloy po ninyong suporta sa Face to Face. At simulan na po natin agad. Ito na ang paborito ng mga sausawero at sausawera, ang pasimuno ng lahat. Ito po ang ating kapatid na si Hans Martel. Simulan natin sa ating legal expert, ang Chief Public Attorney ng Public Attorney's Office of the Republic of the Philippines lang naman, Attorney Persina Acosta! At ang laging tagapagpaalala sa atin na kung tumalikod na ang lahat, meron pa rin tayong isang matatakbuhan. Yan ay dilit walang iba kundi ang nasa itaas. Lagi niya tayong nire-remind dyan, Father Jerry Tapiador! At ang atin naman pong ate na tinutulungan tayong intindihin din naman ang sitwasyon ng ating mga bisita at kung bakit sila nagkaganon. Doctor of Psychiatry, Dr. Geraldine Sayo! Kumpleto na ang mga tagapayo ng bayan, lahat ng mga sausawero at sausawera. Mataas ang energy. Si Ate Ami ang ganda. Ako ang ingay. Kulang na lang. Issue. Go there. Eto na, ready na kami, kapatid na Hans. Kakaiba ang ating issue ngayon. Dalawang byuda nag-aaway dahil sa iisang asawa na yumaon na patawarin. Yan po ang ating face-to-face issue of the day. Parehong naging kaligin ng yumaong si Mang Biti, sina Aling Delia at Aling Marcelina. Kaya gusto niyang
siya maghawak sa patay para magkaroon siya ng pera. Hindi ako siya nagpapalapad ng papel. Hindi ako dahil walang ginawa niya kundi sugal na lang. Ang interest niya mamatay sa asawa ko yung pera. Ano ba talaga ang pinagsisintir ng dalawang byuda ni Mang Biti? Delia, magpakatotoo ka naman. Ang sabihin mo, lahat-lahat lang. Lait-laitin mo na lang ako. Huwag lang mga anak ko. Hindi ka nakaranan. Mag-arugan ng isang anak. Puro ka lang sugal. Tutok na, mga sausawero at sausawera. Pag-usapan na natin ito, face to face! Mga kapatid, simulan na po natin agad ang mainit na usapang ito. Tawagin na po natin ang isang biyudang nagrereklamo laban po sa isa pang biyuda na una raw pong kinasama ng kanyang asawang yumao. Narito po, si Delia Jamoner. Pasok! Welcome po sa Face to Face, Aling Delia. Sino po itong itinutukoy ninyong kaaway ninyo? Si Marcelina, si Diday po. Yung... Si Diday. Apo. Sino po si Diday sa buhay nyo at sa buhay ng asawa ninyo? Asawa po siya. Una siyang asawa na kasama bago ako. Siya po ang unang kinasama bago po kayo. Opo. Ilang taon, ano po ang pangalan ng lalaking minahal ninyong dalawa pareho? Alberto Calepis po. Mas kilala po siya sa tawag na Bite. Bite. Apo. Okay. Nung nagkakilala po kayo ni Mang Bite, alam po ninyo na meron siyang una nang naging pamilya. Alam ko po. Sinabi po niya yun sa inyo? Oo. Kasi ano ko yun eh, kaibigan ko po siya. Bago pa po kayo naging kayo ni Mang Bite, magkaibigan na kayo ni Aling Marcelina. Okay po. Tapos po, Nung naghiwalay na sila, si Bite, lagi siyang dumadaing na walang nag-asikaso sa kanila. May mga anak sila. So, sabi ko, sana ang asawa andun sa Angeles, nagtrabaho. Di naawa naman sa nagsama na ho po kami. ilan po ang naging anak ninyo? 2 po. 2. Nung nandyan yung patay, Opo. dinuduro niya yung anak ko 2. Dinuduro siyang ganun. Sumugod siya doon at inaway ako, pero andyan yung anak ko. 2, nakikinig, hindi lang sumasagot. Dahil nga marami ng salita lumalabas sa amin, inawat kami na kapitbahay. Nung namatay po si Mang Bite, sa inyo pa rin po umuwi? Sa Opo, bahay opo, niyo pa rin po? Okay po. Oo. Hindi lang kami Yon. Tapos sa matagal, buwan ng February, Opo. nagkasakit na siya. Tapos one time, pagpasok ng March, sabi, Ma, si tatay hindi na kumakain. Sabi ko sa kanila, ihanda nyo na sarili nyo. Nang umaga, namatay na po siya. Tapos, saka na lumitaw ang pamilya sa kabila. Ano po ang ginawa? Inesikaso nila sa patay. Inesikaso. Tapos, 2 kami pumunta. Dahil na yun, time na yun, kami nagdalawa, ni Diday, kami nagdala sa Frenaria, 2. Opo. Yung gabi na yun, nag-text yung pinsan ko, Atine, sabi niya, pumunta ka rito at ikaw pumirma. Kung sakaling may pera man ito, madali dahil mayroon ka minor de edad. Meron po ba kayong perang nakuha? Wala naman eh. Ni Singkong Duling, wala eh. Matapos po yung naging away niyo na yun ni Aling Marcelina, hindi na po kayo nakapunta sa burol. Bantay sila sa abuloy, bantay sila sa pagkain na hindi namin magalaw. So ang sinasabi po ninyo, binabantayan nila yung pera at yung pagkain, Opo. ayaw nila kayong Yung anak kong lalaki, makakuha nun. Gaano po katotoo na kahit kape, hindi daw po kayo binigyan? totoo yan. Ay, yung anak ko, hindi man lang nakasilip. Simula, dinuduro siya, nakasilip na dun, sementeryo na. Yung anak ko, yung babae, dahil bata pa, dun sa burol na yun, nagnanakaw talaga. Sumisilip talaga siya doon. Para lang makita. Para makita lang ang tatay. Pero alam mo, Miss Ami, umiyak ako. Dahil inalisan mo kami ng karapatan sa tatay nila. Samantala wala namang pera. Yung bilyones makuha nila. Ni Singkong Duling, wala naman ako. Hindi na po talaga kayo nagbabatian, hindi na kayo nag-uusap. Dito lang kami mag-uusap. Dito sa face-to-face na to. Nalaman na po natin ang sama ng loob ni Aling Delia. Ngayon naman po tawagin na natin ang inireklamo niya na ayaw daw pong pumayag na bumisita man lang siya dun sa burol ng kanyang asawang si Mang Bite. Narito po
si Marcelina Calipes. Pasok! Aling Marcelina, sandali po. Inagaw mong asawa ko! 10 taon lang yung panganay ko! Nag-test kami kayo! Kapala mo! Kung matino kang ina, hindi makaganyan Ikaw ang mabait na asawa mo! Pero ikaw, nagkaanak ka, walang ama! Hoy! Oh, bininta mo ba nilisugan? Wala akong binibinta ito! Ay, mayroon! Kilala ko kung sino man po ng anak. Malalaman po natin ang kwento ni Aling Marcelina sa pagbabalik. Diyan lamang po kayo. Sandali lamang po, Aling Marcelina. Sa bibig po ninyo nang galing, 1,000 ang halaga pag nagbenta ng bata. Pero kayo po, tinanggap nyo lang yung Tinanggap ng 500. 500 kasi pangkain ko. Sino ba? Sana isugal ko! Mga kapatid, ang mainit po pinag-uusapan natin ngayong araw na ito ay tungkol po sa hindi raw pagpayag ng unang kinakasama ng yumaong si Mang Bite na bumisita daw po ang pangalawang kinakasama nito. Aling Marcelina, ang sabi po ni Aling Delia kanina, ang nirereklamo niya ay yung hindi daw ninyo pagpayag na Hindi, makadalaw siya. nakakasilip ka, hindi ako nagbawal. Ano po ba ang tunay na nangyari? Pakikwento po sa amin. Sabi ko sa kanya, alagaan naman natin ang asawa natin. Asawa naman natin, sabi niya. Bahala ka, kung ipagamot mo yan, ipagamot mo ako. Sabi ko sa kanya, Paano ako makaalaga ng ganang trabaho ako? Ikaw walang trabaho? huwag ka na mo? muna, tapos sasabihin mo. Paano ako Pasalitain mo muna ako kasi tapos ka na magsalita eh. Ako muna Sandali lamang magsalita. po. dahil tapos ka Ate na- Delia, binigyan na namin kayo ng Paano pagkakataon mo na na? magsalita. Anak ko, nag-alaga! Hindi kayo! Lumitaw Oo, kayo! oo, oo. Nung patay na! Kapal! Oh, ikaw nga lumitaw na patay na eh! Si Awen! Nung wala, ayaw mo Sandali magalakay! lamang. Balikan lang po natin, Aling Marcelina. Nung may sakit na, ayaw mo magalakay! Sandali lamang po. Bakit po kayo hindi nagpakasal? Kasi may kasal nga siyang una, kaya hindi kami nagkasal. So may asawa pa pong una. So lumalabas, may una, talagang dun siya nakasal, kayo po ay pangalawa at sila po ay pangatlo. Yun. Doon po ba sa una, kung saan siya ay kinasal, meron po ba siyang mga anak doon? Wala. Wala pong naging anak. Okay po. Gaano po kayo katagal nagsama? 15 years lang dahil inagaw niya sa akin yun. Asawa. Hindi ko Ang inagaw sa banggit mo! nga po, sandali lamang. Kapal lang mukha mo! Sandali Babae lang. ka! Babae! Mag-asawa kami! Anak, lagi kayo nagdidit! Naghiwalay na kayo! Oh, hindi kami hiwalay! Mag-asawa ka! Mag-asawa kami, nagdidit kayo! Sabi po niya Inagaw mo kanina, ngayon. magkakilala po kayong tatlo, magkakapit-bahay po Nung kayo. may asawa pa siya, magkapit-bahay kami. Nung may asawa pa siya, paras kami may mga asawa. May asawa rin po siyang iba pa Oo, noon. pangatlo na nga eh. Pang ilang asawa niyo na po si Mang Pangatlo! Bite? Pangatlong asawa siya, ako. Oh, wala akong asawa na iba, kundi siya lang. Pangatlo na po. Ako lang ang asawa ng asawa Pero namin. hiwalay kami. Siya, pangatlo Hiwalay ng muna asawa sila ng bago asawa ko. mag-asawa. Yun po ba ang Iniwanan dahilan ka, kung bakit nagsugaw kinakalat ka. niyo dun sa lugar ninyo na asawa daw po siya ng bayan? May anak ako sa Tatlong asawa mo. Pero ikaw nagkaanak ka, wala asawa, di ba? Pero hindi ko kagustuhan yun. Anong bayan? Hindi ako. Kaya paggabi, nagbonte siya. Walang ama. Pero pinabinigyan ko, ayaw lang yun. Asan Hindi po ko yung kagustuhan anak? yun. Bininta. Hindi ko bininta yun. Bininta? Bininta Kahit mo sa tawagan barangay. ka, hindi ko bininta yun. Binenta mo ba yung sinugal mo? Kausapin natin sa Maringita. May ebidensya ka ba na bininta ko? Oh, Sandali Nakasama lang po. sa salatan. Aling Marcelina, diretsahang tanong, binenta po ba ninyo? Hindi. Binampong ko lang kasi nangatulong ako. Hindi mo, Ben. Hindi ko binampong. Pinang-ampon po ninyo? Oh, binampong ko dun sa kumari ko rin mismo. Gaano po katotoo na binabayaran po ninyo? Hindi ako pinabayaran, pinampong ko Binayaran lang. ka ng 500, sabi ni Lita. Binigyan lang ako ni Maringita ng 500. Oh, ano Sabi yan? niya, Bininta yan? Bakit po ninyo tinanggap? Benta na rin Ma, yan. Mare, bigyan kita ng 500 kasi hindi ka ba makapagtrabaho. Pagkain mo yan. Benta na rin Magbinta ka ng 500 lang sa bata? Libo yung bata? Sandali lamang po, Aling Marcelina. Sa bibig po ninyo nang galing, 1,000 ang halaga pag nagbenta ng bata. Pero kayo po, tinanggap nyo lang yung Tinanggap ng 500. 500 kasi pangkain ko. Ano po ang ginawa ninyo sa pera? Benta na rin yun. Sinugal. Pumunta kayo ng mukha ng Sinugal ko. Oh, sinugal mo. Paano po nyo nalamang sinugal? Kaya nagpunta ka, pagbigay ni Lita, pumunta ka agad sa baba, sinugal. Paano ako makapagsugal bago akong panganak? Aday,
Aling Marcelina, gaano Kanina, po nasalita ka na katotoo? kanina. Pinabayaan na kita, pero nagigigil na ako sa'yo eh. Lahat ng sinabi mo, hindi totoo eh. Ano? Ako Pwede naman ka na yung kung totoo ang pinagsasabi mo eh. So, Payagan na pinapunta naman po ako ninyo pumunta si rito. Aling Delia nung namatay po ang Oo, inyong asawa. nandoon yan. Kung Hindi pinayagan yan na totoo na napunta hindi rito, ko yun ang nandoon testigo yan. sa'yo. Dinuro-duro mo anak ko. Sandali lang, Aling Marcelina, gaano po katotoo na kayo daw po ay nagalit pa at sinabi nyo na wala kayong perang napala o nakuha Hindi, at ang- nagmura pa kayo sa Ang patay? sabi ko lang, hindi tuloy naghirap. Siya tuloy nagkapera. Ako tuloy yung naghirap ni Kusing, wala hindi ako nagkapera. Paano pong siyang nagkapera? Ay, nangulikta siya sa City Hall eh. Dala-dala niya dyan sa certificate. Nangulikta, hindi na ako Dala-dala niya dyan sa certificate. clearance mo na hindi agency. Sandali lamang, diretso ang tanong. Aling Marcelina, Aling Delia, inaasahan po ba ninyo na meron kayong kikitain? Ang inasahan namin, may pailibing lang ang patay. Kaya ayaw nga, sa pagkaalam ko nga, wala sa amin doon sinulat kahit kanino. Dahil sumama kami doon sa, sa pulinarya, sabi ko, Mirna, yung pinsan niya, walang ilagay dyan sa, kahit sa amin dalaw na pangalan ha, sabi ni Mirna, para walang patas away. na lang, para walang away. sabi ni Oo. Mirna, pangalan ko na lang. Nung na namin pangalan niya inilagay, sige daw. Pangalan niya So parang ang sinasabi po ninyo, pagtalikod ninyo, pangalan din niya ang inilagay. Bumalik pala siya doon, pinalagay niya ang pangalan niya. Sabi niya, lamangan ko kayo, sabi niya. Totoo yan. Dahil hindi nga ako binigyan ng barangay clearance readiness. Tapos sabihin, nakapera ako. Nakapira ka naman talaga. Ang City Hall ba magbigay ng tulong kung waray full? Oy, silver coffee pa, 2,000 daw binigay sa'yo. Hoy, Magkano po ang binigay? 2,000 daw ang binigay. 2,000? Papuntahin mo dito, yung nagbigay ng 2,000. So talagang may interest po Binigyan kayong 500. magkapera. Pwede lang pirahin na lang. Sinabi po Dahil- niyo Gusto yun. nga niya mag-interest ng pera eh. Pirahin na lang. Dahil para sa anak ko, dahil... Para daw sa mga anak niya. Pumapasok, wala. Pero nung akong inagaw niya sa ibigay. akin mga anak ko, hindi siya nakonsensya na. Naging miserable ang buhay ng mga anak ko dahil inagaw niya kami na mga anak ko ganyan pa, oh. Naliliit. Pero gaano po katotoo ang Alagaan sinasabi, natin yan dahil kayo daw po nagkakaroon ang ng hindi mga- nag-aalaga nung Ha? namatay. Gaano Ako po? ang nag-alaga. Hindi, ikaw nag-alaga mga anak Pinapakain ko. ko. Pinapainom ko ng gamot. Kung pumunta lang dito ang mga anak ko, dalawa. Yung Ay. magtiskay lang, hindi pinabayagan din. Maraming nakatingin doon sa bahay. Kapit Ako bahay. nag-alaga, patay na. Sandali Pangalan lamang, kasi niya. Aling Marcelina, Aling Delia, para maliwanagan po kayo, may itatanong tayo kay Attorney Acosta. Pakinggan niyo mabuti ang sasabihin niya. Nakakalungkot mang isipin, Attorney, pero pareho silang hindi kasal kay Mang Bite. At ang pinag-aawayan nila ay wala na dito. At ang nakakalungkot pa doon, parang ang lumalabas, nag-aagawan sila dun sa naging abuloy sa burol ni Mang Bite. Sa Article 305 of the New Civil Code, meron title doon, funerals, ano? Aling Marcelina, Aling Delia. Ang talagang dapat may karapatan at may duty na iayos, i-arrange ang funeral ay yung tunay na asawa. Kung missing na yung tunay na asawa, yung mga anak. Wala namang anak sa una, so itong mga anak ang may karapatan. Kayong dalawa, wala kayong karapatan. Nasusulat po sa batas, yung pinakamatandang anak ang mag-aayos. Pero hindi ibig sabihin, sosolohin ng pinakamatandang anak, yung mga abulo yan. Kaya po nag-aabulo yung mga nakikiramay ay para po suporta sa taon, sa serbisyo. At kung may matitira po, ay paghahati-hatian ng mga tagapagmana. Sino ang tagapagmana? Ilan ang Wala anak namang sa'yo? natira, Ilan wala ang namang. anak sa'yo? Ha? Ilan ang Tatlo. anak? Tatlo. Ha? Ilan ang Tatlo. anak? Tatlo. Sa'yo ilan? 2. O, 5 sila. Hati-hati silang 5. Blessing, Patas-patas. condoling, walang Doon binigay. sa matitira sa abuluyan. O, pagkatapos bayaran lahat ng expenses sa serbisyo, sa libing, sa May pakain, sa natira nga lamay. na 3,000. Yung 3,000 pinamalengke, pinakain sa nakipaglibing. Hindi ba dapat, Attorney, yung 3,000 na yon ay hinati sa 5 magkakapatid? Yun, nahatiin yun. Eh kaso sa- wala na pagkain naman sa mga nakipaglibing. Pinamalengke, pagpakain sa magpalibing. Wala ka dyan. Sandali po. Kaya merong batas na concubinage. Bawal ang concubinage. Yan ang naging yayari sa inyo ngayon. Nag-aaway kayo, hindi naman kayo dapat mag-away sapagkat pareho kayong walang karapatan ayon sa batas. Dahil hindi kayo legal na asawa eh. Walang rason para magsaabunutan kayo, mag-away kayo, magsigawan kayo. Dapat pa nga, iisa yung minamahal nyo, magunawaan kayo. Maraming pong salamat,
Attorney Acosta. Ano naman po kaya ang magiging bahagi sa issue natin ngayong araw na ito ng kababata at matalik na kaibigan ni Aling Marcelina? Narito po si Teodora Shelo. Pasok! Magandang araw po, Aling Teodora. Pakikwento lang po sa amin, ano po ba ang alam ninyo tungkol sa issue na ito? Noon pong nung patay na po si Parimbite po ang tawag ko. Nagparingganan po sila ng mga salita, ng mga hindi magaganda. Doon nga po kontik na talaga silang magpang-abot, naawat lang po namin yan eh. Kung hindi nga po naawat, baka bangas ang mukha ni Kani eh. Kung tawagin po siya, Kani sa amin po. Babalikan po natin ang mas malalim pang kwento ni Aling Teodora sa pagbabalik po ng Face to Face. Huwag kayong halos. Iniwalayan na niya nang wala na, nung may sakit na. Pero ako kahit may sakit na, inalagaan ko pa rin. Kahit hindi ako nakinabang siya, nakinabang yun. Alam niyo po, sa totoo lang, ako po nagpapasalamat dito sa Face to Face nito. Ngayon, sa totoo lang po, ngayon lang talaga sila Face to face! Pagtalikuran, harapin mo, face to face! Face to face! Welcome back sa Face to Face. Dahil po sa hindi pagpayag ni Aling Marcelina na pupunta po sa burol ni Mang Bite, si Aling Delia, nagkagulo-gulo na po at natuluyan na nga po ang dalawang byuda. Aling Teodora, ang sabi po sa amin ni Aling Delia, nung nabubuhay pa si Mang Bite, ang nag-aalaga po kay Mang Bite ay ang mga anak niya, ang mga anak po niya. Gaano po ito katotoo? Nakapag-alaga rin po. Ngayon po, itong mga anak din nila, siya rin, naalagaan naman po talaga. Nung time na naghiwalay talaga sila, naiwan sa isang bahay na maliit, yung asawa ni si Parimbite naiwan, pinatawag po siya, sabi niya, Diday, yung asawa mo nandun, naghihingalo na, hirap nang huminga. Pumunta naman to nung gabi, pero sila naghiwalay na talaga. Pagkatapos po, inuwi po niya doon sa kapatid, si Bite, itong asawa nito, doon sa isang video okay na bakante nga. Doon po inuwi si Bite na naghihingalo na. Nagbigay naman ng pera nito yung anak nito, si Annalyn, para ipagamot ang ama. Ayaw na po pumayag nung ama, wag na lang anya. Dito na lang. Ano na yun, mga hapon, namatay na po si Parimbite, pero ando doon talaga siya. Nung sumilip naman ito si Kani, wala na. Buhay pa nung naglilisili Tigok pa. na. Buhay Kasi pa. ang sabi niya, sisilip lang ako pag patay na siya. Buhay pa. Ayun na, sinilip. May sinabi pong Oo, gano'n. sinabi niya. Si Aling Delia. Sinabi niya. Alam mo Sisilip yun. lang ako. Wala ka Pag dyan. patay na siya. Wala ka Yun. dyan. Yung Ikaw, ano na yun. Ang sinungaling dapat, wala ka. So ang kasama po nung namatay, Nandun yung mga si anak Aling ko. Marcelina. Nandun ang anak niya tsaka. Saka yung dalawang anak Kasi niya po. pumasok ako dahil Kasi po ito, Trabaho po kayo. Nandyan may na sa trabaho bahay niya. talaga siya. Nandyan na siya, umuwi na. Nung Nandyan hapon na Hindi siya. na ako umuwi dahil hapon ako umuwi. Nung namatay, nandyan, ayaw lang sumilip. Hapon ako, Ang mga anak ay, niya sumilip. nandyan. Ang mga anak niya nandyan at saka ako, nung namatay. Anak niya dalawa nandyan. Gaano po Eh, ba mahal ang totoo? anak, mahal yung mga anak niya. Sa tatay niya, mahal na mahal niya. Oo, Ito, hindi naman mahal niya na mahal ang mahal. asawa namin. Eh. Paano po niyo nasabi Iniwalayan na yun? niya nang wala na, nung may sakit na. Pero ako kahit may sakit na, inalagaan ko pa rin. Kahit hindi ako nakinabang siya, nakinabang niya. Sabi yun na hindi ko Paano mahal. po ninyo sinasabing nakinabang si Aling Delia? Inagaw niya sa akin nung kalakasan pa eh. Nung mahina na, may sakit na. Iniwanan na niya. May sakit na eh. Aling Teodora, Tatlo na asawa mo. alam niyo po ba ang naging dahilan kung bakit naghiwalay si Aling Marcelina at si Mang Bite? Nandun na po ba kayo noong mga panahon na yon? Kaya naman po hiniwalayan ni Diday, si Bite, kasi palainom nga itong Bite. Ayaw magpaawat ng inom. Ngayon, nabuisit na rin itong Diday, naasar na rin, kaya sila naghiwalay. Eh yung pala kinakasama na to si Kani noon, nung time na yon. Kaya po, nagsasama na sila. Palibasa kasi, si Bite ay Magkasama na gwapo. kayo. Kaya pinag-aawayan nila.
Ayon nga po sa aming research, ay napakagwapo naman daw po pala naman. talaga. Eh, maganda naman si Diday. Napakagwapo talaga siya, pero yung matanda na. Alam niyo po, sa totoo lang, ako po nagpapasalamat dito sa face-to-face nito. Sa totoo lang po, ngayon lang talaga sila nagkaharap. So ito pong away nila talagang matagal na. Matagal na po. Matagal na yan. Bago lang yung ngayon ang away namin. Kung hindi nga po itong face-to-face, hindi ito magkakalabasan Gaano sila po ng... katotoo na silang dalawa ay galit, bate, pero magkasama naman pag nagtotong Opo, it's. totoo po yan. Totoo. Ito lang ano. Totoo ho yan. Minsan po kaming tatlo pa nagtotong its kami. Nagbabatian naman po talaga. Ngayon na lang, itong lumala, nung nakaburol si Paring Biti. Doon na sila nagparinggan ng Kasi away at ng dinuruduro niya ang anak ko. Yun. Kaya dinuruduro ko siya, kay pinagsaklado Hindi, yung totoo bata-bata yan. mo ba? Dinuruduro Pagsabihan niya. mo Ilang ako ng taon ano. po yung batang nagsalita sa inyo? Ano, na ganun? ay, hindi na mga bata, 18 na rin. 7-10 pa lang. Ah, 17 Ano po. na eh, binata na eh. Yung anak po ninyong Alam mo ba, lalaki. sinagot ka ng pagduruduro? Hindi kailangan ni tatay ang pera, kundi kalinga ng isang anak, pero sumipot na kayo nung patay na. Ikaw ang sumipot na nung patay na dahil ang pera lang hinahabol mo. Pera? Talaga naman eh! Ay, pera! Aminin mo! Sandali lang. Aling Tudora, totoo po ba yun? Kaya akala mo, Sandali, may sandali. pera, sipitin makukuha kayo. Sandali lang po. Totoo po ba na ang sinasabi ni Aling Marcelina na ang habol ni Aling Delia ay pera lang talaga? Hindi naman po talagang totaling O pera. pareho silang may interes sa pera. Patawarin. Ina ng awa. Pero yan naman, wala naman pong malaking halagang nalikong Pinag-uusapan. talaga. Oo. Wala po. Medyo sana kung may Wala mga pong benepisyo, mamanahin. Wala naman talaga. Hans, ano ba ang reaksyon ng ating mga kapatid na sausawero at sausawera dyan? Sila, Ate Ami, ay nalulokang pareho ko dahil sa mga naglalabas ang mga mas malalim pa palang kwento ng dalawang babaeng ito. Meron bang gustong magtanong sa kanila? Yes, ikaw. Aling Marcelina, baka naman ang intention mo talaga ay yung tong sa pasugal at saka abuloy, kaya sinolo mo yung burol ng asawa nyo. Alam mo, ang naghawak ang anak kong panganay. Kasi, paano may nalibing yun? Kung hihahatiin. Pero pwede ka kumuha dahil Ha? anak mo, nangingi ka. Hindi ako nangingi doon. Kahit mamatay man ako, sinubukan Ay, ko mamatay ngayon. ka sana dyan. Hindi ako nangingi. Pero ikaw, ang laki ng pakinabang mo, panay ang tukay mo, wala kang trabaho. Mga kapatid, hindi pa po tapos ang balitaktakan ng dalawang biyudang ito. Malalaman po natin kung anong magiging ending sa pagbabalik po ng Face to Face. Alam mo kasi, Miss Ami, madali yan patawad. Pero ang mga anak ko, hapdi at kirot, ginawa nila sa akin. Dinoro, ginang ganon. Face to Face would like to thank AXN Time and Sports Shades, EC27 Guava Plus Organic Soap, effectively controls 27 skin problems, Bello Medical Group, Philip Stein, Placenta by Samstre, Home Appliances by Minami, galing ng quality. Kape Alerto, alerto ka sa isip, salita at sa gawa. Ludy's Peanut Butter, a tradition of nutrition. Mga kapatid, dalawang biyudang nagkagulo ng dahil po hindi pumayag ang unang kinakasama ng yumao na pumunta po, yung pangalawang kinakasama naman sa burol. Ang tanong po ay magkasundo pa kaya sila o tuluyan na pong mabaon sa limot ang awayan nila. Para po sa ating huling hirit, Aling Delia, matapos na po nating marinig lahat ng sama ng loob ninyo, ano po ba ang mensahe ninyo para kay Aling Marcelina? Wala po. Hayaan mo na lang kami hindi magkikibuan. Dahil ang ginawa nila sa anak ko, pagduro-duro hanggang sa mga anak ko. Dito, nakabaon, puot at galit sa mga anak ko nakatanim. Lagi yan sa akin nagsusumbong, kaya tama na yung kami hindi nagkikibuan. Sa ating po mga panauhin, pakinggan po ninyo sanang mabuti ang sasabihin po ng ating trio tagapayo. Sana po makatulong po ito sa inyo. Isa puso po ninyo mabuti at pakinggan ang sasabihin nila. Simulan
natin kay Attorney Acosta. Attorney? Iisa po ang lalaking minahal nyo. Katunayan, nagkaroon ng mga bunga, supling, na sila ay magkakapatid, sapagkat iisa ang kanilang ama. Ang mga anak ninyong yan ay dapat mabuhay sa pag-ibig, pagmamahalan, pagtutulungan, damayan. Hindi mabubuo ang ganyang sitwasyon sa kanila kung kayong dalawa ay nag-aaway. Dapat sa panahong ito na wala na si Mang Biti at sumakabilang buhay na, ay masaksihan kayong dalawa na alisin na yung sugat, alisin na yung tampo, pagdaramdam, hinanakit, selos, kundi ang isipin ninyo ay ang hinaharap ng inyong mga anak. Maraming pong salamat, Attorney Acosta. Dr. Sayo? Okay, Aling Diday, Aling Delia, dati naman po kayong magkaibigan eh. So, hindi mahirap na dugtungan ulit yung pagkakaibigan na yon. Hindi lang kayo nagkaroon ng pagkakaunawaan eh. So, gawin nating ehemplo ang mga sarili natin sa ating mga anak. Sabi nga, wala nang hihigit pa kung marunong kang humingi ng tawad at marunong ka ring magpatawad. Kasi pagka marunong kang humingi ng tawad at magpatawad, napapalaya mo ang sarili mo. Kasi pag nakakulong ka sa galit mo at hinanakit, so palayain nyo na po yung sarili ninyo sa anumang galit at hinanakit at patahimikin nyo na rin po ang inyong asawa. At may isang tabi na ang pride. Yun lang po. Maraming pong salamat, Dr. Sayo. Reverend Jerry? Una sa lahat, Aling Delia at Aling Marcelina, ako'y nakikiramay sa inyong dalawa at gusto ko ipagdasal si Biti para talaga sa kanyang kaligtasan at sa kanyang kapayapaan. Ang dasal nga natin para sa kanya, eternal rest grant unto Biti, O Lord, and let perpetual light shine upon him. Pero ito rin ang rest na gusto ko sana mangyari rin sa inyo, maging mapayapang yung loob. Sapagkat habang nandun yun, kinasasama ng loob, hindi kayo mapapayapa, hindi kayo matatahimik. At habang nga, yun nga, hindi nyo naisip nyo yung nakaraan na lahat ng sakit at sama ng loob, ay nariyan pa, edi hindi magkakaroon ng rest. Kayo at si Biti, wala siyang eternal rest. At alam natin ang ating hantungan ay mag-face-to-face din tayo, hindi lang sa isa't isa, kundi sa ating Panginoon na face-to-face na tayo sa Kanya. Sa bandang wakas, pag nakasama niyo na si Mang Biti, ay mahihila niyo pa sa langit kung siya man ay nasa purgatorio pa dahil sa kanyang pagkakasala. So, pagdasal natin si Mang Biti at ipagdadasal ko rin kayo. Maraming pong salamat sa ating trio tagapayo. Aling Delia, Aling Marcelina, matapos po namin makita lahat ng galit ninyo para sa isa't isa, sama ng loob, hinanakit. Gusto rin naman po namin dito sa face-to-face na matuldukan na po ang issue na ito, na matanggal na ang galit sa inyong mga puso. Sabi nga po ng mga sausawero at sausawera, para na rin po sa inyong mga anak. Para rin po maging magandang halimbawa kayo sa inyong pong mga anak, na makikita nila na mawawala na po ang puot at galit sa inyo. Aling Marcelina. Alam mo kasi, Sa inyo, decision. alam mo kasi, Miss Ami, madali yan, patawad. Pero ang mga anak ko, hapdi at kirot, ginaw nila sa akin, dinodoro, ginang ganon. Tapos na nga yun, pero hindi maalis sa kanila yung ginawa nila. Paano maging tapos yun? Hindi na lang kami magbate. Hindi na lang kami magpante. Bakit po, Aling Marcelina? Ay, mas maganda na lang yung ganun. Hindi naman kami nag-away na eh. Tama na lang yung ganun. Re-respetuhin po namin ang inyong desisyon. Nakakalungkot man pong tanggapin. Pero syempre, ang gusto po namin dito sa face-to-face,
kayo po ay magkabati at matapos na ang gulong ito. Aminan na po tayo, ano nga ba po ang natutunan natin sa ating issue ngayong araw na ito? Irespeto po natin hindi lang ang mga buhay, kundi pati na rin po ang mga namayapa na. Kung ano man po ang sigalot na meron tayo, pansamantalang muna natin po itong isang tabi bilang paggalang na rin po sa yumao. Para sa dalawang naiwang byuda, hindi naman po siguro na naisin ng lalaking minahal ninyo na ngayon po namayapa na hanggang sa kanyang libingan po pinag-aagawan niyo po siya. Siguro po mas matatahimik si Mang Biti at ang kanyang kaluluwa kung tatapusin niyo na po ang sigalot na ito, pero nakakalungkot man pong isipin at tanggapin, hindi po kayo nagkasundo. Sana po ay manatili na lang po sa inyo ang masayang alaala ng isang lalaking pareho po ninyong minahal. At dahil limited lamang po ang oras dito sa Face to Face, siya po na marami pa rin sa inyo ang patuloy na pag-uusapan ng aming tampok na issue ngayong araw na ito. At para po sa walang tigil na tsikahan at usapan, may anligayang balita po sa atin ang Talk and Text. Ang bagong Talk and Text Unli Talk Plus, the double Unli Talk at Unli Text sa over 42 milyong kasama. 100 pesos lang po, good for 5 days na. Talagang tipid sulit dahil sa Talk and Text, tipid sulit together. Maraming salamat sa aking co-host na si Hans Mortel sa Dance Squad. Kina B1 at B2. Sa ating pong mahal na trio, tagapayo. Sa mga sawsawera at sawsawera na walang sawa at walang pagod na nakikisawsaw po sa atin, sa mga nagtatanong kung paano po maging sawsawera at sawsawera. Pati na rin po yung mga issue o problema o mga alitang hirap po kayong maresolusyonan. Mag-email lamang po kayo dito sa amin para po sa detalye. Hanggang sa susunod, mga kapatid, ako pa rin po ang inyong ate Amin na lagi nagpapaalala at nagsasabing ang problema pwede mong tawanan, pero hindi mo yan dapat talikuran. Kaya kung may problema ka, harapin mo, pag-usapan natin yan face to face. Para po sa inyo to, mga kapatid. Amoy putok ka rin, kaya nasasaktan ko. O, di amoyin mo.